So thank you Lord sa mga blessings at sa mga unexpected blessings. Si Brother Mark, grabe, in-bless naman. No? Nga aman. Kita nyo every Sunday, ang Sunday school natin, ang lesson natin sa Sunday school, kanami, mapuslan tagit sa aton na pagpangabuhi. So, ginabutang ni Mark ang iya, ni Brother Mark ang iya man nga passion man dira, no? Ang iya man nga effort, ang iya nga chimpo sa pagtuon para may itudlo siya sa aton. Kagang Diyos lang, tausang effort naton kada isa. Kita mo, wala siya kabalong ano kinubra niya, pero bless siya. Kay for sure effort niya na sa Diyos, no? Service niya sa Diyos. So ang inyong effort, kung kayo man ka muna nag-alin, sa Isabela, sa Bago, no? Sa Kamingawan, si Brother Simon niya, pag inisay na, di bayaan niya sa Kenken nga magulangin man. Siya ang unagin nga nakita ko sa pag-abot naman sa Kamingawan. Gitalagan, siya lang isa, ambot siya lang isa sa po. Hambal ko din si Manang mo, ambot. Hindi man ito sa kunod. Dugay-dugay nag-apas. Kung nga di siya, nanood sa ganit, Brother Simon, mamaya natamad siguro. So, si Simon siya nito ang kapanguna, subong role model sila. Kita nyo mag-praise, wala na siya kapasugo, wala na siya kapapilit pala. Kagapon pa lang may sermon na to sila. Balang ko silang mamati. Kung sa inyo balay, wala ka mo ka pamati, instructionat ka mo sa inyo parents, kag wala ka mo ka pamati, lain mo nyo ang sa simbahan, mamatikit ka mo. Kita nyo ang ibang mga young people, mga behave, mga buot, kay kapamati mo na sila. So, may kay kapamati man sila na. Kag-ari sila yapon after sa sermon. Kaganiban ito dito sila nagbabay-bye, nag-celebrate siguro sa Love Month. Subong adlaw, subong bulan, Happy Sunday. Happy Sunday. So, kumusta ang inyong mga February 14? Kadamo sa tao, subong busy. Kagapon, grabe ang traffic. Tungod Valentine's Day, adlaw sang mga legal. Sang 13, hindi pa masyado. Kagapon, grabe kinang traffic. Malaki nakaabot kami sa balay, mga past 8 naman. So, diri sa aton sa church, or sa aton ng mga Christians, dapat ginapakita natin ng love kada adlaw. No, hindi lang sa isang adlaw, hindi lang sa Valentine's Day. Same with the Holy Week. Dapat every week is holy. Pero sa kalibutan, subong, kung sige lang kita sunod-sunod kung ano ang uso, kung ano ang normal para sila, hindi naging normal. Hindi naging amok. Kay kung Holy Week, imagine natin kaano ang tao kung Holy Week. Nakakanto sa Boracay. Holy, nagpa-holy sila or party-party, inom-inom, nagasuksok sa hindi dapat isuksok. So, ironic nga isa na lang kasi man Holy Week, hindi pa holy. So, kita nga nagatuon kita sa Bible, nagatuon kita sa pulong sa Diyos, dapat kada adlaw holy kita. No, hindi kita sila nga holy ka. Kaya may ginawra ka nga hindi holy. Siling sa Diyos sa 1 Peter 1:16, be ye holy, for I am holy. Kaya dapat kada adlaw nagapalangga kita, no? Sa Diyos kag sa iban nga tao. Kay siling dira sa Matthew 22 verses 37 to 39,
Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. So palagaon natin ang Diyos ang bugpos natin. So with all, kung tanan may bilin pa na, ken, kung mga kita tanan ihatag mo sa Diyos, may bilin ka pa, wala na. So, supo nga agay, hatag ninyo inyo tanan, ang balkaginan sa Sunday School, control your mind and control your mouth. So, control your mouth, anay, Simon. Kiputan na grabe kasi siguro Simon. Ako sa istorya. Control your mouth ka, control your mind. Din ang mind nyo dapat subong. Dere sa akon. Hambal ko kung may kahambal gani sa tunga, din ang inyong mga mata sa nagahambal. Kay basta bata gani, lingi sa wala, lingi sa tuo. Dugay-dugay after 10 minutes. Why na? Naglibot naman nilang ang mga mata. So, i-trainingon tangat ang mga pagalingon ng samtang bata pa kita. So, ang sugo sa Diyos sa aton nga magpalangga. Actually, hindi lang sa Diyos, hindi lang sa aton nga mga friends and family, kita magpalangga, hindi lang sa aton partner, hindi lang sa aton pamilya, no, sa parents naton, sa mga utol naton. Sino pang palanggaon naton? Wala labot sa Diyos. Kaya siyempre siya ginauna sa commandments ng Diyos, no? Ang aton nga mga kaaway. Kaaway naton palanggaon naton. Nga akin ang lanta palanggaon ng mga kaaway ta. Well, God must have a very good reason why we need to love even our enemies. For sure, may rason isa. Nga akin ang lang natin sila palanggaon, biskan kabudlay, no? Kay siling ni Jesus sa Matthew 5:44, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. So, mugin yung pinakahapos ang balon. Love your enemy, no? Hapos na ang balon. Pero, kabudlay sundon. Biskan kabudlay, but we need to love our enemies. I-bless sa kuno ang nagapakalain sa aton. Mayuhan naton ang mga akig sa aton. Kag pakamayuhon naton sila nga mga naga-persecute sa aton. So Lord, ikaw na lang bahala sa ila. No? Basta magsalig lang kita sa Diyos kag patiyan naton nga kung ubrahon tani makapamayo ni sa aton. Hindi sa aton nga hindi sa ibang nga tao, sa aton mismo kung ginapakamayo ta sila gyapon despite sa ginaobra nila sa aton. Kaya muna ang sugo sa aton sa Diyos. May mga kontra ka mo daw kagina daw sa praising daw matiyag daw kadamos. May mga kontra ka mo sa inyo kabuhi subong nga ginatubang. Ako nga tao hindi ko madumot. So may mga ma-encounter ka, may ibang nga tao no nga magbag-iranay ka mo bala, pero after some time ako kinakalimutan ko na sila, nag-move on. Tapos sige mag-move on. So, sa subong daw wala man ko kontra as far as I know. Daw wala man. Pero kung may nagakontra sa akon, kung nagalantaw ka sa subong. Shout out. Shout out sa mga
nagakontra, nagapakalain sa akon. I will pray for you. And kabay pa nga pakamayon ka sa Diyos. No? I-bless ka sa Diyos. Kaya kabalo ka mo kung i-bless sa Diyos ang ato ng mga kontra, di wala na kita kontra. Kaya why nagmayo na sila, no? Kung pakamayon sila sa Diyos. So it's not for them, it is for you nga gina-pray mo sila. So muna, kung nagatanong ka na sa bitterness sa imong dughan sa blasyagon nimo, ikaw na iya ang masuffer. Ginatanong na sa kontra sa imong ari dumti ni Blasik ano kay ginamuya ka ni. Hindi ka magtanong sa dumot kay ikaw ang pierde. No? So, ano ang balsang Diyos? Pangamuyuan mo sila. Pakangayon mo sila. Magbalos ka with kindness sila. Kaya matingalan sa kalain sang ginobra ko siya, kung pakangayuan ko. Base palang magbago sila. No? Kag ikaw man ginabago man sa Ginoo. So, speaking of love, now, since ari pa kita sa season of love, I want to speak to you about the love of God. Ang love nga wala lang nagalabay or short time lang, but unending love, wala nagauntat. Ang love nga wala sang kondisyon or unconditional. Kag ang love nga wala sang expectations or wala may ginahulat nga balik. In other words, no strings attached. No, wala ya ka ginapalangga kay tungod may kwaon sa simo. So muna yung klase sang gugma sang Diyos para sa aton. Kaya ang gugma sang tao laka lang gid ang masiling nga true love. Kaya normally ang gugma sang tao limitado lang gid. It can disappoint, it can fail, it can betray, it can hurt. Pero ang gugma sa Diyos, God's love never fails. Amen? So, kagapon din promise ko ni sa ila ni Brother Carlo na ma-attend ka mo buwas kay istoryan ka mo sang love story. So, kaginaya pa ko na kinakulete, no? Subong na tanaw. So, subong nga aga, basahon natin, may basahon kita ng love story sa Bible para maintindihan kapag kung paano kita palanggaon sa Diyos. Pero, ang ini nga love story, hindi niya siya parehas ang iba nga love story. Okay? Nga mabasahan ta sa mga fairy tales, no? Malantawan ta sa pelikula, kanami, mga feel-good nga mga love story. Kagawa na lang permi sa Cloud9. No? Kaya ang love sa tao nga dahil nag-fade, no? Nagalabay lang sa sugod lang ang gawa ka namin. Pero pag wala, naglipas na panahon, nakuha mo na ang matamis na oo, why naman may estudyante kong adult black chemical engineer sa China. Tigin kumusta ako siya, tingin nag-celebrate ka sa 14, makakaliin ka sa the record. Sabi niya, why na kayo, nagkasaway naman kami. So, ako na ang gugmas ng tao, no? The temporary lang. So, ang hindi nga story, hindi niya siya perfect, kag hindi niya siya ideal nga love story, pero happy ending mo siya. It's a story of heartbreak, betrayal, patience, and redemption. Kag paagi sa sining nga story, makita natin ang balatsagon sa Diyos towards sa aton. So nakabati na kamo sa story ni Hosea and Gomer. Okay, so itong anda subong aga, ada siya sa Hosea chapter 3, verse 1 to 3. Mapalang kita da excerpt.
Hosea chapter 3, verses 1 to 3. Tindog kita, Brother Simon. Ay, sorry. Okay, Hosea chapter 3, verse 1. Then said the Lord unto me, Go yet love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the Lord toward the children of Israel, who look to other gods, and love flagons of wine. So I bought her to me for 15 pieces of silver, and for an homer of barley, and an half homer of barley. And I said unto her, Thou shalt abide for me many days. Thou shalt not play the harlot, and thou shalt not be for another man. So will I also be for thee. So let's all pray. Lord Jesus, thank you, Lord, for your word today. Thank you for all your blessings, Lord, and for your love na ginapabatsag sa kada isa sa among kadadlaw. Lord, we pray na ang inyong message magtandugit sa balatsagon sa kada isa, Lord. Maintindihan naman kung ano kadalo magugman mo para sa amon. And bless everyone here, Lord. Kabay pang may matunan kami sa sining mensahe ma-apply naman sa amon kabuhi. Lord, increase our faith kag ikaw magpuno sa tanan nga kulang sa amon kabuhi. We bless your name, Lord, and we give you all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. We say, praise the Lord. Praise the Lord. So, take your seats. Thank you, Jesus. Ang atong title sa message subong is God's Unfailing Love. So, si Hosea, isa ni siya ka prophet. Samtime nga ang Israel nagtalikod sa Diyos. Kaysa madugduman naton, wala gid nga maayo nga hari nga naglabay sa Israel or sa Northern Kingdom sa nag-divide na ang kingdom. So ang katawhan sa Israel nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Nagaobra sila sa mga butang nga makahatag sa temporary nga kalipay. Wala na sila nag-respetar sa Diyos. Wala na sila nag-obey sa Diyos. Wala na sila Diyos. In other words, they became morally corrupt. So, muna ang sitwasyon sa time ni Hosea. Grabe ang tao mapakasala sa bilog nga nasyon sa Israel. Kaya ang pagpakasala para sa ila daw normal na lang. No, para sa time natin subong pinatsanay, kinawatay. Ang mga pigado sa ilang time ginapangbaligya, kag ginahimo ng mga ulipon. Kag nag-obra sila sa mga immoral na mga butang para lang makasurvive. Brother Simon, dito ka sa likod. Dira ka lang, behave ba? Nag-promise ka ba lang agin, ano? So, ang mga pigado sa ilang time daw wala bili. Na pwede ka lang baklon, kag himuon, servant, daw merchandise ka sa ilang time. Ang mga priests, kag ang mga judges, naging sakim sa kwarta, naging corrupt. Kag imagine natin, gina-worship nila ang Diyos, kag ang ilang nga Diyos sa same nga altar, sa same nga lugar, harap-harapan, ang muna kalala sa pagpakasala nila. So sa sini nga time, ginsugo sa Diyos si Hosea nga pangasawon si Gomer. Ara sa Hosea chapter 1 verse 2 to 3. The beginning of the word of the Lord by Hosea,
And the Lord said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms, for the land hath committed great whoredom, departing from the Lord. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, which conceived and bare him a son. So si Gomer, ngalan sa babae, anong obra ni Gomer? Isa siya ka whore. Harlot. Maghambal kita whore or whoredom. Actually, kung sa Hiligay noon, bad word ni siya. Or sa Espanyol, bang Tagalog, ang ginadak na doon sa Spanish. But silingon, sa sining a word is bayaran, no? Na klase ng babae. So, siguro si Gomer pigado ni siya. Ang muna ang sulod niya ang ini nga klase sa opera. May mga muni nga butang na, mga katabo sa Bible. Kumbaga, si Gomer, isang kalapating mababa ang lipad. So, nagaupod siya sa bisan sinulang na lalaki. Karon kinsugo sa Diyos si Hosea, nga pangasawon si Gomer, isa ka unfaithful nga babae. No? Kung nubya mo ko si Gomer, pwede siya papangita. Iban ba kita nubyo, amo na ang klases ng obra, o amo na ang klases ng babae si Gomer. Kaya ang aksyon ng sini nga babae, nagapakita kung ano ang spiritual status ng Israel sa atubang sa Diyos sa amotong time. Nakaangay kay Gomer, ang katawhan sa Israel hindi naman faithful sa Diyos. Nagasimba sila sa iban nga Diyos sa atubang mismo sa tutuod nga Diyos. Harap-harapan nga simba nilang iban, ginapalangga nilang iban sa tubang sa Diyos na nagapalangga sa ila. So Israel, nagapalayo na sa Diyos. Nupik sa ron tanaw, amo na ang sugo sa Diyos sa imo. Nga mga sawa, kas ng isa katao, nga pila adlaw, mag-betray sa imo. So kung kita ito ang balon ka sa Diyos, pangasawon mo ang amuni nga tao, kag siya hindi siya masaligan. So anong reaction sabi sa Diyos? Lord, prank lang niya eh. Totoo, hindi siguro seryoso, Lord ay, mamutoy mo sugo, hindi amuaw. Daw kung kita mo hindi nato nahimo ang amuto na sugo sa Diyos. Pero nag-ano si Hosea, he obeyed. Ginsunod ni Hosea sugo sa Diyos, bisan pang daw ka confusing sa sindi nga sugo sa Diyos. Bisan wala siya kabalo nga bisan kabalo siya nga masakitan lang siya, still he obeyed. Kaya mo na ang sugo sa Diyos. So, ginpangasawa niya si Gomer, kag nagkabata sila. Ari kita ang mga asawa ni Hosea si Gomer, sincere niya. Kaya kung kita lang magsunod kita sa Diyos, we learn to love kung ano ang gusto sa Diyos. No? Wala kita yung, amo na nga kung gusto tayo i-please ang Diyos, pag may mga desires kita lang nga hindi amo, kisa ginapangamuyo, nga i-change ang Diyos ang atong nga desire para mag-please ang Diyos. So, nagkapata sila ni Hosea kag ni Gomer, ang kagang una nila nga bata, ginpangalanan sa Diyos, ang Diyos naghatag sa pangalan, Jezreel, which means God will scatter. But silingon, panglaptahon sa Diyos ang Israel tungod sa ilang mga pagpasaway, tungod sa ilang pagpakasala. So ang pangalan nga Jezreel nag-represent sa judgment sa Diyos sa ila.
Ginpataan sila sa Diyos sa konsekwensya sa ilang nga mga ginaobra. So, amo na una nga bata, nagpata sila liwat, babae, kaging pangalanan sa Diyos, Lo-ruhamah, which means no mercy. Lo-ruhamah means no mercy. Ara sa Hosea 1:6. And she conceived again and bare a daughter, and God said unto him, Call her name Lo-ruhamah, for I will no more have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away. Hambal sa Diyos, hindi na ko magpabulag-bulag sa inyo mga pagpakasala. Wala na ni luoy-luoy pa. Pangsilutan ta naging kamo sa sining nga biun. No, kapulo ba ano kung maubos nato na ang pasensya sa Diyos? No mercy. Ang balon niya para wala na ni luoy-luoy. Kaya kita pangabuhi lang kita bala sa mercy, kagrasya sa Diyos. Kung kwaon niya paginati, di na lang kita masakwan. So wala kita may mahimo kung ang Diyos mag-give up sa aton. Kung ginasigi naton patig ang aton nga mga ulo. Kaya wala kita nagasunod, wala kita nagapamati. Natandaan natin, God is merciful. He is gracious. He is long-suffering. Grabe ang patience ng Diyos sa aton. No, siling sa Bible, He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Pero, ang Bible nagatudlo man nga ang Diyos nagahatag sa judgment sa mga tao nga padayon nga naga-reject sa iya. Simon, dito ka sa likod. Dito ka. Kuha sa kani, Mark. Dito ka kay Sister Lilibet. So, ang ikaduwa nga bata ni Hosea kag ni Gomer, si Lo-ruhamah. Hindi Lauren. Hindi Sister Lauren, Lo-ruhamah. No mercy. Anong meaning ng Sister Lauren? Basi mercy. So sa verse 9, then said God, call his name Lo-ammi, for you are not my people, and I will not be your God. So ikatatlo nga bata nila ni Hosea kag ni Gomer, gipangalanan sa Diyos Lo-ammi, meaning not my people. So makita ta diri nga ang Israel guba na gid ang ilang relasyon sa Diyos. Kaya sige sila pasaway, sige sila sikway sa Diyos. So kabalo sila sang dapat nila obrahon, pero mas ginaobra nila ang sala. Gina-normalize nila ang hindi amo. That's why daw bungol ang ilang mga espiritu. No, tama na doon pala ka disobey sa Diyos, ang kabalo ka na sa instruction, dapat kabalo ka na sa husto. Wala mo lang gina-mind, no? Ginapawalaan mo lang. Hindi ta paghulton nga daw mabungol na kita maanad, na kita pala nga ang sugo na pawalaan talang kay base maglapot kita sa among nga stage ang punto nga ginaliwat-liwat na sa Diyos. Ang instruction sa pulpit liwat-liwat man lang no? Yes. Pero nga kay kisa kinahanglan nato liwat-liwaton kay siguro may mga bungol, no? So anyway, so tatlo ang naging kabataan ni Hosea kag ni Gomer. Kag diri nagsugod ang heartbreak ni Hosea. Si Gomer nagbalik sa dating gawin. Naging unfaithful si Gomer.
naglayaw naman siya. Kag nangita sang iban nga palanggaon. No? Kag magpalangga man sa iya. Nangita siya sang iban nga lover. Bisan may ara na nagapalangga sa iya. Kag ang ini nga behavior ni Gomer nag-represent sang ila idolatry sang Israel or pagsimba nila sa iban nga Diyos-Diyos. So ang sitwasyon sa Israel nag-mirror sa behavior ni Gomer. Ang nga gingamit niya siya ng object lesson sa Diyos para sila. So nagasimba sila sa iban nga Diyos-Diyos bisan may Diyos na sila. So sa ato na tayo kisa ang tao ga amo mani. Kisa kakalipat kita that we already have the greatest love of all. Hindi na yung I believe that there are future. The greatest love of all is happening to me. Learning to love yourself is the greatest love of all. Selfish, no? Ang greatest love of all, as sa John, greater love has no man than this. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Amo na ang greatest love of all. So, kisa kakalipat kita nga mayara na nagapalangga sa aton, no, ang gugma sa Diyos, ang gugma ni Jesus. So, kisa, or maybe most of the time, gina-take for granted ta siya. No, mayara na kita Diyos, mayara na kita Jesus, pero mangita kapagin mapalayo kapagin sa Diyos. Kag mangita sa iban nga Diyos-Diyos. So ano ang mga Diyos-Diyos nga ginasimba kag ginaalagad sang tao sa aton nga time? Hindi lang niya mga literal nga Diyos-Diyos nga rebulto. Ang mga Diyos-Diyos naton sa aton nga time kisa hindi kita aware ang kwarta ginaalagad naton. Masimba kita sa kwarta, hindi kita masimba kay yani pa ni ubraw ma-income, no? So, kwarta ginasimba sa tao. Fame, gusto niya ma-recognize ang ibang na tao. Career, no? Success, pleasure, approval or validation sa ibang na tao, kag power. Amo ni mga Diyos-Diyos naton sa aton nga time subong. Di kung magsimba ka sa rebulto, di given na yan, no? So anything that replaces God as the center of your life becomes your God. Kung ano man ang nag-aagaw sa pwesto sang Diyos sa imo kabuhi, amo nang imo Diyos. Amen? So kung may Jesus ka na sa imo nga kabuhi, appreciate Him. Hindi na mangita sa iba. Hindi na pagresguhin nga tistingan. Wala ni Lord ha. Bayaan na ka na. Balikan na lang ka. Balik lang ko. Mag-window shopping ka pala. Kag may kakulit sa mga sales lady. Balik lang. So, hindi ka na sa pag-risguhan kay wala kay kasiguraduhan ang kabuhi na wala sa Diyos. Sa Hosea 2:6-7, therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and make a wall that she shall not find her paths, and she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them, and she shall seek them, but shall not find them. Then shall she say, I will go and return to my first husband, for then was it better with me than now.
Hambal sa Diyos, tabunan ko ang iya dalan sa mga tunok, butangan ko sa mga pader, agud hindi niya makita ng iya nga ginaagyan. Sundon niya ang iya nga mga hinigugma pero hindi niya sila maagtan. No? Lagso niya iyang mga lovers pero hindi niya maagtan. Pangitao niya sila pero hindi niya sila makita. Kag sunod, mambal siya, mabalik na lang ko sa akon una nga bana. Kay mas maayo tong akon nga kahintangan, mas maayo tong akon sitwasyon kaysa subong. So, kaysa ginapatubang kita sa Diyos sa mga konsekwensya sa aton choices para ma-realize naton nga mas maayo gali ang kabuhi nga may Diyos nga ara sa Diyos. Mas maayong magsalig kita sa iya, magsalig kita sa Diyos, hindi sa aton nga mga Diyos-Diyos. So, kinanglan tababalaag yun ang mga konsekwensya. Shall we learn it the hard way or God's way? So, mula bisan ano kahimakas ng tao, ano niya kapanimuha nga maglagas ang pagpangabuhi, ayawan siya. Kay ang Diyos gali ang nagabutang sa mga balakid. Ang Diyos ang nagabutang sa harang sa aton nga alagyan. Ay gusto niya sa iya kita magbalik. Gusto niya sa iya kita magsalig. Kagang mga butang nga seemingly nagaharang sa aton nga mga plano sa kabuhi, kis a protection tana. Usually protection tana. Kay butangan niya balakid, kaging butangan niya mga tunokon para hindi kita mahulog sa mga tunokon. Amen? So, let us be sensitive sa dealings ng Diyos sa atong kabuhi. Kung masyadong nga daw kasapno daw ka pudlay, siguro hindi iniamo. Kung kapangita ka sign, be sensitive sa mga nakatabo sa imo kabuhi. Kaya ang Diyos naghahatag sa imo sang signs pagi sa mga nakatabo sa imo. Yes. So, we have to completely depend sa Diyos. Hindi kita mag-resgo na sa nga bayaan at ang Diyos liwat. Pero bisan ano ka pugong sa Diyos, nagaharang ang Diyos sa aton nga dalan. Ano ginobra sa tao? Lumpat gid. Lumpat gid. Ate, sige, ala. Lumpat, lakad. But just remember the consequences. Kaya Yes. ang bayabutangan ko sa mga tunok ang imo nga alagyan. So Hosea 2:12, and I will destroy her vines and her fig trees, whereof she hath said, these are my rewards that my lovers have given me, and I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. Sila niya ang ginapadayaw mo, nga ginahatag sa imo sa mga kaayuhan sa imo mga lovers, ang nagaigugma sa imo, panggubon ko na, ubuson ko na, pangguba, kag himuon ko na kagubatan, kag ipakaon sa mga sapat. Nga mayo na nilo, nagubon mo ba? Because God is a jealous God. Thou shalt have no other gods before me. Yes. Kung muna dala ang gadipel gali ay panggubuon ko na. Kaya naisa ko, nasa ilos ko. Na sila ang ginapalangga, mas dira kang nagkasali kumpara sa ako. Sa ako. So gusto sa Diyos na makita sa mga katawaan niya na ang tuod-tuod nga kalipay halin sa iya. Yes. Ang tuod-tuod nga success, ang tuod-tuod nga reward halin sa iya. Because every good gift and every perfect gift is from above. James 1:17.
So, naging unfaithful si Gomer. Kapila niya sa kitol ang balatsago ni Hosea. Pero, palangga siya gyapon ni Hosea. Despite na may kabataan ni sila, nag-aman-aman palayo ang balatsago ni Gomer kay Hosea. Kay sige pa siya pangita sa gugma sa iban. Until one day, ginbayaan niya na gid si Hosea. Ginbetray niya na gid si Hosea. Kag nakalabot siya sa lugar nga budlayan na siya magwa on her own. Kag kinanglan niya sang someone nga mag-redeem sa iya para makagwa siya sa sina nga sitwasyon. So nag-istorya karon ng Diyos kay Hosea sa Hosea 3 verse 1. So ginbasa ko gina. Then said the Lord unto me, Go yet, love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the Lord toward the children of Israel, who look to other gods and love flagons of wine. Hambal niya, palanggaan liwat ang imo asawa, bisan hindi siya faithful. Kay kaangay sina ang pagpalangga ko sa Israel. Bisan nagtalikod na sila sa akong palangga ko sila yapon. So ang muna ang gugma sa Diyos, never ending. Makit siya kisa sa aton ng mga choices ng mga hindi amo. No? Bisan pa makasala kita, bisan pa mag-fail kita, pero ang gugma sa Diyos, wala nagauntat. Yes. Bisan hindi amo ang inobra natin, palangga na nagyapon sa Diyos. At ba mo na itong mga konsekwensya sa ating mga sala ng mga choices, but God still loves us. Amen. Sa verse 2, So I bought her to me for 15 pieces of silver and for an homer of barley and a half homer of barley. So nagbayad si Hosea para matubos or ma-redeem si Gomer, para mabawi si Gomer. So imagine nung si Hosea, samtang ginapangita niya liwat ang iya na dula asawa, kay ginbayaan siya ni Gomer. Isa kadlaw nakitaan niya si Gomer sa isa ka marketplace. No? Let's say sa isa ka marketplace or sa isa ka merkado. Nakitaan niya si Gomer sa isa ka baligyaan kag siya ang ginabaligya. Imagine mo natin. Ang babae nga ginpangasawa niya naka-display sa merkado for sale sa tubang sang damo ng tao. Broken, hurt, kagto wala na reputasyon. Naabusaran sa lain-lain ng mga tao. Napasapasahan na siya. Wala na biling. Wala na siya sa dignidad na nabilin. But out of nowhere, sa tunga sa madamo nga tao, nakitaan siya sa iya nga bana nga si Hosea. Bisan pa kalaway sa ginobra ni Gomer sa kay Hosea nga naging taksil siya sa iya nga bana. Wala siya naging faithful, wala siya nakontento sa iya nga bana. Pero ano ginobra ni Hosea? He paid the price. Ginbayaran ni Hosea ang presyo para lang ma-restore si Gomer. Not because she deserves it, not because she earned it, but because palangga niya si Gomer. Hindi pala mo na ang gugma sa Diyos sa aton? No? Nag-redeem, nag-restore, kag nagapangita sa aton bisan pa nagtalang kita. Just like the lost sheep.
So 1 Corinthians 13 verse 4, charity suffereth long and is kind, charity envieth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. Kung sa NIV, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. So 1 Corinthians 13 verses 4 to 8, amuna ang meaning sang love sa Bible. Amuna sang love na tutuod, hindi ang mga superficial na love, subong ng mga kilig-kilig, mga crush, mga ano pa, mga ay. Hindi na yan love. Okay? So ang love, amuni, pasensyoso, maluluyon, wala nagahisa, nga kung may success na matabo sa imo, daw hikay ka, no? Hindi na yan love. Kaya gusto mo, wala ko iba. Ikaw lang din, ikaw lang mayo. So ang love, kung may nag-succeed nga tao, kalipay ka man, that is love. Kag wala nagapabugal, amuna magpalangga ang Diyos sa aton. Wala na ginapamukha sa aton nga ginluwas ta lang kamo bala. No? Ginbayran ta kamo, ginpakamatsan ta kamo sa krus, nugay kamo da pa tikal-tikal nga daw kamo lang hari, nga daw kamo ang masunod, no? It is not love, because love is not proud. Wala niya kita ginapwersa na mag-obey sa iya. Wala siya ka-demand na maging perfect kita sa tubang niya. Ginaintindi niya kita. Bisan kisaan nagakadusmo kita, bisan nagkakasala kita. Kung magkaalang kita, He is very patient sa paghulat sa aton nga makabalik kita sa iya until such time na magbalik kita sa iya. That's the love of God. Yes. So verse 8, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So dina-explain din ni Apostle Paul nga mga spiritual gifts such as prophecy, speaking in tongues, and knowledge are just temporary. Kisa nagka-fail, mga prophecies hindi accurate. Pero ang charity o kung ang love, it never fails. God's love never fails. Regardless sang aton nga worthiness, kung angayan bala kita o kung hindi. Regardless ang aton faithfulness, kung faithful ka man or hindi. God's love will never fail. So John 15 verse 12 to 13, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So palanggaan ninyo ang kada isa, kag wala na sa may makalabaw pa sa sini nga klase sa gugma ang maghatag sa iya kabuhi para sa iya mga abyan. That's the greatest love of all. Ang muna yung pinaka-ultimate nga act sa gugma. Ang paghatag ni Jesus sa iya kabuhi para sa aton. Kaangay sa pagtubos ni Hosea kay Gomer. Kita gintubos man kita ni Jesus sa aton ng mga sala kag sa spiritual nga kamatayon. Amen? Gintubos niya kita not just with 15 pieces of silver, but with His life. So pinsalunta, si Jesus samtang ginalansang siya sa cross.
Nagapasakit si Jesus, nagasuksok sa korona nga himo sa tunokon. Kabalo ka mo kung ano ang ara sa pinsan ni Jesus? Kung sino ang ara sa pinsan ni Jesus? Kita. No? Ang mga tao mapalangga niya, pero nagabitray sa iya. Nag-disappoint sa iya. Nagapasaway sa iya. Nag-disobey sa iya. Pero palangga kita gyapon ni Jesus. Kisa faithful kita, kisa hindi man. Kisa grabe kita ka on fire sa pag-alagad sa Diyos, kisa hindi man. Kisa bugnaw man. Pero palangga kita gyapon ni Jesus. Hindi tungod nga deserving kita, hindi tungod mayo kita sa saiban, but because of God's unfailing love. Yes. Right. Bisan hindi kita worthy, ginbayaran ni Jesus sa atong mga sala. Gin-redeem niya kita, gin-bless niya kita, tungod palangga niya kita. Pero anong ginabalik natin sa iya? Kisa? Or most of the time? Kapila na nga beses naging fail na si Jesus? Pila na ka beses nga mas ginuna natin ang aton nga gusto sa gusto sa Diyos. So, subong nga aga, ang Diyos nag-remind sa aton kung paano siya magpalangga sa aton. Nga bisan ano kita kabudlay palanggaon, ginapalangga na kita gyapon. Nga bisan ano pa nga sala ang naobra naton, ready siya magbaton sa aton. So I hope may sindihan tang hindi nga klase sa buhay. Kag ma-share naton sa iban, especially sa mga tao nga budlay palanggaon. Kay kita, tandaan nato nga beneficiaries man lang kita sa gugma sa Diyos. Nagkabay mga hindi talagang magpamatian ang hindi nga pulong. Let's respond to His love paagi sa atong kabuhi, sa mga desisyon naton sa atong kabuhi, kag ang pagiging faithful naton sa iya. I believe amo na ang pinaka-the best na mabalik naton sa Diyos, ang pagiging faithful naton sa iya. So, as we reflect on God's unfailing love, let us worship, let us give our hearts to Jesus and give Him everything that we have. Yes. So thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving us and for not giving up on us. Thank you, Jesus. Let's all stand.